Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang grupo ng mga antok na disipulo ng Sky Tower. Young Master Su, may kailangan po ba kayo? Tanong ng isa habang kinukusot ang kanyang mga mata. Wala namang gaanong importante, tungkol lang ito sa nangyari kaninang umaga, pilit na pinapakalma ni Sumo ang sarili. Tinawag ko kayong lahat dito dahil kailangan ko ng mga ideya kung paano ako makakaganti at mapapawi ang galit ko. May nagsabi, Young Master Su, bakit hindi mo na lang hintayin ang 4 na araw? Pagdating ng 4 na araw, maaari mo nang hamanin si Kaiyang at siguradong matatalo mo siya ng lubusan. Ninas si Sumo, kung gusto ko talagang maghintay, bakit ko pa kayo ipapatawag ngayon? Nagising bigla ang mga antok na disipulo at napaatayo. Halatang wala pa sila sa wisyo kanina kaya hindi nila pinapakinggan mabuti si Sumo at puro hikab lang ang inatupag. Nang makita ni Sumo ang reaksyon nila, lalo siyang nabadtrip. Pinagsabihan niya sila habang malakas na hinampas ang mesa, kayong lahat, tulungan ninyo akong mag-isip ng magagandang plano. Kapag wala kayong naisip, kalimutan niyo ang pagtulog ngayong gabi. Nagulat ang lahat at doon nila napagtanto na talagang galit si Sumo. Dahil sa lakas ng hampas at sigaw niya, tuluyan silang nagising at nagsimulang magbigay ng kani-kanilang ideya. Hindi nagtagal, lumiwanag ang mga mata ng isang disipulo na nagngangalang Liyun Tian, nakabuo siya ng magandang plano. Lumapit siya kay Sumo at bulong na sinabi, Young Master, gawin natin ito. Habang ipinapaliwanag niya ang detalye, lalo pang gumanda ang ngiti ni Sumo. Sa sobrang saya, malakas na tinapik niya ang likod ni Liyun Tian. Maganda, napakaganda, ipapasa ko sa iyo ang gawaing ito. Walang problema, Young Master Su. Tugon ni Liyun Tian na halos pumutok ang labi sa laki ng ngiti. Pwede na kayong bumalik at matulog, sabi ni Sumo habang kamakaway. Agad namang nakahinga ng maluwag ang lahat at nagsiuwi na. Pagkatapos, tumingin si Sumo sa madilim na kalangitan at napangisi ng masama. Kaiyang, Brother Kai, bukas ng umaga, maghintayan tayo. At dahil kampante na ang loob niya, nakatulog si Sumo ng mahimbing. Kinabukasan, nagising si Kaiyang at agad na nag-practice ng tempered body record bago magsimula sa kanyang pang-araw-araw na pagwawalis. Kahapon, nang gamitin niya ang incense burner, pakiramdam niya ay halos mamatay na siya. Hanggang ngayon ay nananakit pa rin ang buong katawan niya, ngunit kitang-kita ang resulta. Lalong halata ito habang pinapractice niya ang tempered body fist. Napansin niyang bahagyang lumiit ang pressure na nararamdaman niya. Naiintindihan na niya ngayon na ang pressure mula sa incense burner ay halos katulad ng pressure mula sa tempered body record. Kapag nasanay siya sa isa, masasanay siya sa isa pa. Napakahalaga talaga nitong incense burner. Masigla si Kaiyang at gusto na niyang matapos ang trabaho para makabalik agad sa pag-eensayo. Habang nagwawalis siya, may taong biglang hamarang sa kanya. Tiningnan niya ito at parang pamilyar ang mukha. Nang iniisip pa niya, bigla itong ngumiti at tumawa ng malakas. Kagabi, binuo ni Liyun Tian ang plano para kay Sumo. Kahit handa na ang lahat, hindi siya pwedeng magpakampante. Alam niyang hindi magiging madali ang misyon. Kailangan niyang linlangan si Kaiyang para makumbinsi itong makipagpalitan ng ilang galaw, spar. Kahapon, nang samahan niya si Sumo na hamanin si Kaiyang, nagtago siya sa likuran ng karamihan. Hindi rin siya nagsalita, kaya siguradong hindi siya makikilala ni Kaiyang. Kanina pa siya naghihintay sa lugar na ito dahil dito dumadaan si Kaiyang para magwalas. At sinuwerte nga siya, dumating si Kaiyang. Ngumiti siya ng malaki, inosente, at kunwari walang mali siya habang lumalapit. Tama na to, dapat sapat na ang ngiting ito, bulong niya sa sarili. May kailangan ka ba, kapwa disipulo? Tanong ni Kaiyang, hindi magalang, dahil sa totoo lang, karamihan sa mga disipulong naroon ay mas bata ang ranggo kaysa sa kanya. Tama ba, ikaw si Senior Kaiyang? Tanong ni Liyun Tian na kunwari alam na ang sagot. Tumango si Kaiyang. Oo. Huminga ng malalim si Liyun Tian. Ay, kayo nga pala, Senior Kai, matagal ko na kayong hinahangaan. Ngayon na nakita ko kayo, masasabi kong karapat-dapat kayo sa reputasyon nyo. Ay, nako, sobra ka naman, sagot ni Kaiyang habang tinitingnan ng junior na sobrang lakas ng boses.
Pinagpatuloy ni Li Yuntian ang pag-arte. Hinawakan niya ang kamay ni Kai Yang at sinabi, Senior Kai, narinig ko na dinurugo niyo si Jouho kahapon. Talagang napakabuti ng puso niyo. Teka, may galit ka ba sa kanya? Tanong ni Kai Yang habang sinusuri ang hitsura niya. Nanlamig ang mukha ni Li Yuntian. Oo, hayop yun, despicable. Minsan pa nga, pinahiya niya ako. Pero hindi ka naman naghiganti, sabi ni Kai Yang. Hiling ko ngayon gabi-gabi, pero napalakas ang buntong hininga niya. Alam mo na siguro, Senior Kai. May sumusuporta kay Jouho. Wala akong laban sa taong nasa likod niya. Tama ka, sagot ni Kai Yang. Totoo naman, malakas ang backer ni Sumo. Sino ba naman ang ordinaryong disipulo na mangangahas lumaban doon? Pero kahapon, nang pinagalitan mo si Jouho, parang natulungan mo na rin akong makaganti, sabi ni Li Yuntian habang kunwaring naiiyak. Tumawa si Kai Yang. Nagpalitan lang kami ng ilang galaw. Wala lang yun. Nagpatuloy si Li Yuntian, Senior Kai, kung tinalo mo siya, malakas ka rin siguro. Umiling si Kai Yang. Hindi naman ganoon. Simpleng bagay lang. Sa loob-loob ni Li Yuntian, napangisi siya. Ayan, nagsasabi ka rin ng totoo ngayon. Kung hindi ka nagtangka kahapon, imposibleng matalo mo si Jouho, bulong niya sa sarili. Pero hindi niya pwedeng ipakita ang totoong iniisip. Senior, masyado ka namang mapagkumbaba. Halika, 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 yaya niya. Madalang akong makipagpalitan ng galaw sa iba. Dahil nagkita tayo ngayon, sayang naman ang pagkakataon. Makipag-spar ka naman sa akin. Ngumiti si Kai Yang ng pilit. Gusto mong makipagkumpara sa akin. Tumango si Li Yuntian ng masigla. Oo, sana huwag kang mag-kate. Gusto ko ring makita kung paano mo tinalo si Jouho. Makakatulong din ito sa akin. Medyo hindi kapanipaniwala ang dahilan, kaya tumanggi si Kai Yang. Huwag na, hindi ka naman pala mahilig lumaban. Nagmadaling sumingit si Li Yuntian. Hindi pwede yan, kailangan pumayag ka, kahit ayaw mo. Napatawa si Kai Yang ng malamig. Kinabahan si Li Yuntian. Masyado nga siyang nagmadali. Agad siyang tumawa para itago ang kaba. Mahina kasi ako, Senior. Kaya malaking tulong kung bibigyan mo ako ng pointers. Hindi pwede, sabi ni Kai Yang. Bakit naman? Wala namang dahilan para. Nang tangka na siyang iwasan ni Kai Yang, sumigaw si Li Yuntian, ang pakikipagpalitan ng pointers ay kapwa nakakabuti. Hindi ba sapat na dahilan yun? Makikinabang tayo pareho. Pwede mo namang sabihin yan, pero, hindi talaga. Hindi, hindi. Umiling si Kai Yang. Senior naman. Ang simpleng palitan ng pointers, hindi ka naman mabubuntis, sabi ni Li Yuntian, halatang balisa. Hindi niya masabi ang totoong pakay. Sa sobrang kinakabahan, nakaisip siya bigla ng ideya, o baka naman natatakot kang matalo at mabawasan ang contribution points mo, tama ba ako? Sa tanong ni Li Yuntian, walang agad na naisagot si Kai Yang. Akala ni Li Yuntian ay tama ang hula niya kaya ngumisi ito ng malaki. Huwag kang mag-alala, Senior. Halos magkapantay lang naman ang lakas natin, kaya hindi sigurado kung sino ang mananalo o matatalo. At kung sakaling manalo ako at matalo ka, ako na ang baalang magbayad sa magiging talo mo. Totoo ba yan? Tanong ni Kai Yang, medyo nagulat. Ang salita ng isang marangal na lalaki ay parang bato, hindi binabawi. Sigaw ni Li Yuntian. Akala niya ay naloko na niya si Kai Yang, kaya agad siyang pumwesto para lumaban. Alam niyang nagtatago lang malapit si Sumo kasama ang iba, at kapag napahiya niya si Kai Yang, tiyak na anggat ang reputasyon niya. Pero kunot-noo lang ang isinagot ni Kai Yang, halos ikahampas ni Li Yuntian ng paa sa lupa sa inis. Ano ba naman tong senior na to, ang arte? Paano natalo ni Jouho ang ganitong klaseng tao? Senior, may tanong ka pa ba? Halos sumabog na sa pagkabuwisit si Li Yuntian. Ay, gusto ko naman talagang makipagpalitan ng galaw, pero hindi pwede ngayon, sabi ni Kai Yang. Naunahan na ako ng isang hamon kahapon. Kung gusto mo talaga, kailangan mong maghintay. Kalokohan, halos hindi makahinga si Li Yuntian sa inis. Maaari mo akong hamonin. Hindi pa ako nahahaman nitong mga nakalipas na araw. Di ba ganon ang patakaran? Pwede tayong maghamunan kahit sino, basta pasok sa araw. Aba,
Ganun pala, natawa si Kaiyang. Junior brother, nitong mga nakaraang taon ako palagi ang hinahamon kaya nakalimutan ko na ang patakaran. Huminga ng malalim si Li Yuntian. Gusto na niyang isuka ang lahat ng galit niya. Senyor, ngayon ba, maaari na tayong magpalitan ng galaw? May isa pang tanong si Kaiyang. Junior, kung matalo talaga ako, babayaran mo ba talaga ang contribution points ko? Oo, babayaran ko. At hindi lang basta bayad, 10 beses pa. Sabi ni Leon Tian habang nagngingit-ngit ang ngipin. Umiling si Kaiyang. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung ibibigay mo muna sa akin ang contribution points, saka ako maniniwala. Paano ko naman ibibigay yun? Halos lumaglag ang balikat ni Leon Tian. Ang contribution points ay nakatala sa aklat at hindi pwedeng basta bitbitin o ipasa. Ang kitid naman ng utak nito, Senyor Pamandin. May iba naman akong paraan, sabi ni Kaiyang, nakangiting parang may sikreto. Inilapit niya ang bibig kay Leon Tian at bumulong. Hindi niya maitanggi, matalino ang gagong to. Paano niya pa naisip yun? Kung hindi mo kaya, ayos lang. Hindi naman dahil hindi kita mapagkakatiwalaan. Hindi alam ni Leon Tian kung ano ba talaga ang gusto nito. Pero para umusad ang plano, kailangan niyang pumayag. Wala yan. Maghintay ka lang, senyor. Aayusin ko agad. Mabilis lang ako. At sa mismong pagbigkas niya, dumiretso na siyang tumakbo palayo. Habang pinapanood ang papalayong figure ni Li Yuntian, napabuntong hininga si Kaiyang. May mga tao pala talagang kusang nagpapabugbog. Ako na ang tumanggi, siya pa ang nagpilit. Nakakatawa rin. Pero alam niyang isang beses lang pwedeng gamitin ang ganitong taktika. Samantala, hindi gaanong malapit kay Kaiyang nakatago si Sumo at ang grupo niya. Kanina pa tumatalon-talon ang puso niya habang nag-uusap ang dalawa. Pero bigla na lang tumakbo paalis si Leon Tian, kaya tuliro si Sumo. Hindi namin pinag-usapan yan kagabi. Ano na naman tong ginagawa ng gagong yun? Nagpadala agad siya ng tauhan para hulihin at tanungin si Leon Tian. Makalipas ang 15 minuto, bumalik ang tauhan at bumulong. Young Master Su, sabi ni Leon Tian, sobrang makitid daw ang utak ni Kaiyang at gusto muna niyang kunin sa contribution hall ang mga halamang pambayad bago siya pumayag sa laban. Hindi ba't, sobra namang petty nun. Halos malaglag ang panga ni Sumo. Trial disciple lang si Kaiyang. Kapag natalo lang siya, isang contribution point lang mawawala. Bakit kailangan siyang bayaran ng 10 herb? Sagot ng tauhan, si Leon Tian po ang may pukana. Siya raw ang nangakong 10 beses ang bayad. Ay, kaya pala, sumimangot si Sumo. Pero ayos lang. Kung mabibigyan lang natin ng leksyon si Kaiyang, baliwala ang 10 herb. Ang 10 herb ay katumbas ng 10 contribution points. Wala lang yun para kay Sumo. Kaya naghintay sila. Makalipas ang kalahating oras, halos tapos na sa pagwala si Kaiyang. Doon niya nakita ang hingal kabayo at mumumulang mukha ni Leon Tian, papalapit. Hindi niya sinisisi ang layo ng contribution hall, kundi si Treasurer Meng, na napakalalim ng tulog. Ilang minuto niyang kinatok at sinigawan bago magising. Dahil naistorbo ang matanda sa matamis nitong panaginip, masama ang gising at halos sermonan siya. Dahil dito, napilitan si Leon Tian bumili ng 10 ordinaryong low-grade herbs, nagkakahalaga ng 20 contribution points. Umuusok sa galit si Leon Tian. Sigurado siyang babawi siya kay Kaiyang mamaya. Pagbalik niya, naroon pa rin si Kaiyang, nakatayo at hawak ang walis. Halos lumuhad na sa pagod si Leon Tian nang iabot ang mga halamang binili. Ha, eto, senyor, tingnan mo. Hehe, hindi na kailangan, sagot ni Kaiyang na parang napakabait. Kinuha ang herbs ng hindi man lang binilang at inilapag sa tabi ng walis. Senyor, pwede na ba tayong magpalitan ng galaw? Hingal ni Leon Tian. Siyempre, pero Junior, hindi mo naman kailangang magpakapagod ng ganyan. Kung humiling ka lang, pumayag naman ako kaagad, nakangiting sagot ni Kaiyang. Buddha help me. Halos pumutok ang ugat sa sentido ni Leon Tian. Ikaw ang nagdemand. Ikaw ang hindi nagtiwala. Ikaw ang nagpabalik-balik sakin. At ngayon sinasabi mo sakin na hindi ko kailangang gawin yun.
Pero kailangan niyang lunukan ang lahat para sa plano. Senior, magsimula na tayo. Tanong niya. Kung gayon, sige, tugon ni Leon Tian. Hinihiling kong turuan mo ako. Huwag naman, nakangiting sagot ni Kai Yang. Parehong ayaw ipakita ang tunay na cultivation level. Si Leon Tian natatakot na tumakbo si Kai Yang ayaw magpahalata. Kaya nagsimula ang laban. Buong giting si Leon Tian, gusto niyang pabagsakin si Kai Yang ng isang bagsakan. Mabilis ang palitan ng suntok, at nag-aapoy ang hangin sa tindi ng tensyon. Pero kalmado lang si Kai Yang. Ang ilang araw niyang pagsasanay ay nagbunga na. Gamit ang basic skills ng Sky Tower, tinanggap niya ang mga atake. Pagkaraan ng ilang palitan, natakot si Leon Tian. Ang lakas ng kalaban niya, tila may umaalab na enerhiya mula sa katawan nito, at tuwing sinusuntok niya ay parang bato ang tinatamaan. Namamanhid ang buong kamay niya. Matapos matalo, hindi na naglakas loob si Leon Tian na maging pabaya. Mariin niyang tinitigan si Kai Yang, paikot-ikot na para bang naghahanap ng tiyempo, bago mabilis na nagpakawala ng ilang sunod-sunod na suntok patungo sa kanya. Ito ang para sa pagiging makitid ang isip mo. At ito naman ang para sa pagpagising mo sa akin ng sobrang aga para lang pumunta sa contribution hall. Bulong niya sa isip habang walang humpay ang kanyang pag-atake. Bawat pang na tunog ng suntok ni Leon Tian ay malinaw na maririnig. Hindi kalayuan, napanganga si Sumo habang nakikita ang bawat suntok na tumatama kay Kai Yang, ngunit sa bawat tama ay si Leon Tian din ang nasasaktan. Pareho silang tempered body cultivators, ngunit dahil hindi naman ganoon kataas ang kanilang antas, kakaunti lang ang tunay na mabibigat na palitan nila. Isa pa, nais ni Kai Yang na subukan ang kondisyon ng kanyang katawan, kaya hinayaan niyang tamaan siya ni Leon Tian. Sa oras lamang na kailangan upang makapag-init ng tsaa, naunawaan na ni Kai Yang ang kondisyon ng kanyang katawan, mas malakas ito, mas malakas kaysa ilang araw na ang nakalipas. At nang makamit na niya ang layunin, ayaw na niyang tiisin ang walang katapusang reklamo ng kanyang junior. Habang pakiramdam ni Leon Tian ay malapit na siyang manalo, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang senior Kai, na kanina lang ay panay iwas at depensa, biglang nagpakita ng matinding sigla. Para itong demonyong nakakita ng hubad na dalaga. Ang biglang pagbabago ng aura nito ay naghatid ng hindi mapaliwanag na kaba sa dibdib ni Leon Tian. At nang pagmasdan niya ng mabuti, napagtanto niyang hindi pala ito karaniwang sigla, kundi malamig at malupit, puno ng dugo't halimaw na pananabik. May masamang kutob sa tiyan, umatras si Leon Tian. Ngunit isang hakbang lang ni Kai Yang ay parang isang bundok na hamarang sa kanyang daan. Napilitan siyang tumalon para makatakas, ngunit mabilis na inangat ni Kai Yang ang binti nito at sinipa siya sa tagiliran. Isang malungkot, malakas na sigaw ang lumabas sa bibig niya habang lumipad siya ng ilang talampakan. Hindi pa nakontento, roomsback agad si Kai Yang, inundayan siya ng matinding yapak at sinundan ng ulan ng mabibigat na kamao. Umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyaw. Ang palitang, paghahambing, na ito ay nauwi sa pagmamakaawa ni Leon Tian. Nang una siyang napaangat sa ere, handa pa sana siyang lumaban muli. Ngunit sa sunod-sunod na walang awang suntok ni Kai Yang, mabilis na dumami ang kanyang mga pasa at sugat. Hindi nagtagal, bumigay na ang katawan ni Leon Tian. Doon niya napagtanto ang pagkakaiba nila ni Kai Yang. Habang mas sinusuntok niya si Kai Yang, mas lalo itong nasisiyahan. Samantalang siya naman, habang tumatagal, mas lalong lumulubog sa kirot at dalamhati. Sino bang tao ang matutuwa na nasasaktan? Habang mas marami itong nakikitang dugo at sugat, mas lalo pang tumitindi ang saya ni Kai Yang. Para itong bahagyang nababaliw. Naisip ni Leon Tian na baliw talaga ang taong ito. Ngunit nang matapos ang laban, bumalik si Kai Yang sa normal, maging mabait at kalmado ulit. Tinulungan pa niya si Leon Tian tumayo at nakangiting sinabi, hinayaan kitang manalo. Si Sumo at ang iba pa, na hindi kalayuan nanunood, ay napatanga rin. Nang magsimula ang dalawa, gustong-gusto na nilang sumigaw ng cheer, sa wakas. Nakuha nila si Kai Yang na lumaban. At malapit na itong bugbugin ng husto. May plano na nga si Sumo. Pag nabugbog na si Kai Yang, lalapitan niya ito para insultuhan pa.
para mailabas ang sama ng loob niya. Pero taliwas sa inaasahan nila, nang magsimula ang laban, nagawang makipagsabayan ni Kai ang kay Leon Tian. Akala pa nga ni Sumo ay namamalikmata siya. Napalapit pa siya at nagtanong. Ano na nga ulit ang stage ni Leon Tian? Tempered Body 7th stage, at nagsisimula na ring mag-cultivate ng vitality. Kaunti pa lang ang oras na nailaan niya kaya hindi pa niya magamit ng maayos. At si Kai Yang, sa tingin ko, Tempered Body 4th stage lang siya. Sagot na may pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata nilang lahat. Sa agwat na 3 stage, nagawa niyang makipagsabayan. Nakakabaliw. Kaya pala kahapon, tinalo niya si Joe sa 3 galaw lang. Kahit buong lakas pa ang gagamitin ni Joe, hindi rin pala siya mananalo. Pero, paano naging ganoon kalakas ang taong ito? Kung ganito siya kalakas, bakit hindi siya nananalo noon? 3 taon na siyang trial disciple, at sa loob ng 2 taon ay sunod-sunod siyang hinahamon, hindi man lang siya nanalo kahit isang beses, hanggang kahapon. Ngunit ang pinakamalakas na gulat ay nang talunin ni Kai Yang si Leon Tian. Natahimik silang lahat na para bang mga uwak at paboril, walang imik. Hindi nila maunawaan ang nakita nila. Isang practitioner sa Tempered Body 4th stage ang tinalo ang isang 7th stage practitioner. Sa daan-daang taong kasaysayan ng Sky Tower, hindi pa ito nangyari. Talaga bang may pagkakataon ding bumangon ang isang bulok na isda? Habang natutulala si Sumo, may kumalabit sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Kai Yang iyon, nakangiti habang may hawak na wallies. Junior Su, sabi ni Kai Yang nang may lamang, kung may susunod na magandang pagkakataon na tulad nito, pakisabi mo ulit sa akin, ha? Alam mo pala, nanginginig ang sulok ng labi ni Sumo. Mahinang tumawa si Kai Yang. Kahapon, kahit nakatago si Junior Lee sa karamihan, kasama mo siya. Buti na lang, maganda ang memorya nitong senior mo. Ang tuso mo, halos magngalit ang ngipin ni Sumo sa inis. Ngayon lang niya na-realize na naloko pala sila ni Kai Yang mula umpisa. Pareho lang tayong nasa iisang bangka, natatawa pang sabi ni Kai Yang. O nga pala, pwede pa akong mag-challenge bukas. Pwede namang isang beses kada araw, di ba? Ingat kayo, ha? Babalikan ko kayo bukas. Sa ikatlong araw ng umaga, matapos ang pang-araw-araw niyang tempered body record training, humarap siya sa silangan at huminga ng masaganang chi. Biglang kumislot at mabilis na kumalat ang atmospheric energy sa kanyang meridians, para bang mga maliliit na insekto na nag-uunahan. Nanigas ang ekspresyon ni Kai Yang at agad niyang inusisa ang kanyang katawan. Kasabay ng paggalaw ng chi sa loob, nanindig ang kanyang balahibo, nagtinglang ang kalamnan at dugo, at nanlamig ang buong katawan. Ilang sandali iyon bago siya biglang naramdaman ang paggan ng pakiramdam, at isang init ang sumiklab sa kanyang abdomen. Mabilis ding kumalma ang pabiglang pagdaloy ng enerhiya. Ang init na iyon sa kanyang tiyan ay tila nagkaroon ng sariling buhay, at napasaya ng labis si Kai Yang. Vitality. Sa wakas, nasa Tempered Body 7th stage na siya at nagsimula ng bumuo ng vitality. At ang pagkakaroon nito ang malinaw na tanda ng bagong yugto. Sa buhay ng isang practitioner, ang unang hibla ng vitality ay nabubuo sa dantian. Ngunit ito ay napakaliit, hindi sapat para magamit ang isang martial skill sa labanan. Dahil kapag ginamit ito, mauubos at kakailanganing maglaan ng malaking lakas para maibalik. Ngunit sa munting hibla ng vitality na ito, maaari na siyang magsimulang mag-cultivate ng martial skills. Ang basic fists and kicks ng Sky Tower ay wala sa kalingkingan ng totoong martial skills. Ang martial skill ay hinihila ang vitality para may sigawa at ito ang pundasyon ng lakas ng mga practitioner. Isang simpleng suntok ng 7th stage ay mas malakas na kaysa sa nasa 6th stage. Kung ang suntok ng 6th stage ay may halagang 200 pounds, ang 7th stage, dahil sa vitality, ay maaaring 500 hanggang 1,000 pounds. Siyempre, habang nasa tempered body stage pa lang, hindi ginagamit ng basta-basta ang martial skills dahil mahirap ibalik ang vitality. Ngunit sa kaiyuan stage, mabilis na itong mare-recover, kaya malaya ang paggamit ng martial skills.
Ang susi ay kung gaano kabilis na-recover ang vitality. Kaya kapag narating ang tempered body 7th stage, ang practitioner ay kailangang gamitin ang maliit na hibla ng vitality bilang pundasyon upang unti-unting mapalago ito. At ang karaniwang paraan, mag-cultivate ng martial skills. Kada martial skill ay nangangailangan ng ilang hibla, minsan daan-daan, mula sa iba't ibang meridian. Depende sa kombinasyon at ruta, iba't ibang martial skills ang maaaring mabuo. Habang nagko-cultivate ka ng mga martial skill, unti-unti mo ring mabubuksan ang jotiya ng katawan at makakarating sa kaiyuan stage. Lahat ng practitioner ay dumaraan dito. At si Kai Yang, syempre, ganito rin. Nang malaman niyang nasa 7th stage na siya, agad niyang pinakalma ang sarili at bumalik sa kubo para tawagin ang Black Book. Binuksan niya ang pang-apat na pahina at sinipat ng mabuti. Sa mga nakalipas na araw, tuwing magbe-breakthrough siya, sinusubukan niyang buksan ang pahinang ito, pero palaging bigo. Hinala niya na kailangan niyang marating ang 7th stage upang gumana iyon. At ngayon, nang nasa 7th stage na siya, unti-unting nagbago ang anyo ng pahina. Tama nga ang hinala niya. Pagkalutang ng mga gininto ang sinag mula sa pahina, dumiretso ang mga iyon sa isip ni Kai Yang. Sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang bagong impormasyon. True Yang Tactics. Ito ang gantimpala ng Black Book para sa breakthrough niya. Ngunit habang binabasa niya ito, kumunat ang mukha niya. Iba ito sa normal na martial skills. Karaniwan, may nakatakdang ruta at pattern ang mga martial skills. Kahit may konting pagbabago, hindi nagbabago ang pundasyon, kung magbago man ang husto, ibang skill na iyon. Pero ang True Yang Tactics ay kakaiba. Wala itong nakatakdang sequence. Patuloy itong nagbabago, walang permanenteng anyo. Maaari mong sabihing arbitrary ito, o maaari ring sabihing walang iisang forma. Iyon ang unang malaking pagkakaiba. Pangalawa, simple ang paraan ng pag-cultivate nito, pero may kondisyon. Kailangan mong mag-cultivate sa lugar na puno ng yang energy. Sa pamamagitan nito, kapag sapat na ang naipong yang vitality, maaari itong maging likido at maipon sa loob ng dantian. Isang bagay na imposible sa ibang martial skill o secret art. Dahil may limitasyon ang katawan, kapag napuno na ng vitality, hindi na ito makakadagdag pa, maliban na lang kung masisira mo ang limitasyong iyon. Pero ang True Yang Tactics ay kakaiba. Kapag naabot mo ang sukdulan ng pag-iipon ng Yang World Chi, ang World Chi ay kikitid at magiging likido, saka ito sasama sa iyong dantian. Dahil dito, mababakante ang iyong mga meridian, na magbibigay daan para makapag-ipon ka pa ulit ng World Chi. Sa madaling salita, kung ang sekretong sining na ito ang iyong sasaniin, walang limitasyon ang dami ng World Chi na maaari mong magkaroon, hanggat mayroon kang sapat na Yang Chi. Ito ang pangalawang pagkakaiba. Dahil sa mga kaibahang ito, at sa mismong pinagmula ng True Yang Tactics, malinaw na ang kasanayang ito ay napaka-espesyal at hindi pangkaraniwan. Kapag nagsimula siyang magkultibo ng Yang Chi, magagawa niyang gamitin ang likidong Yang Chi bilang sandata. Matapos magmuni-muni sandali, nagpa siya si Kai Yang na kultibahin ang True Yang Tactics. Una, dahil wala na siyang ibang pagpipilian, ubos na ang kanyang contribution points, kaya hindi na siya makakuha ng iba pang martial skills mula sa main gate. Pangalawa, lubos ang tiwala niya sa anumang nagmumula sa itim na aklat. Maaaring ang mga kasanayan mula sa main gate ay hindi man lang makapantay sa True Yang Tactics. Tungkol naman sa lugar ng pagsasanay, hindi iyon problema. Ang araw ay may yang attribute, kaya't hanggat may sikat ng araw, maaari niyang kultibahin ang True Yang Tactics, bagamat mababa ang magiging bisa. Siyempre, napakalawak ng lugar na tinatamaan ng sikat ng araw, at pantay-pantay ang pagkalat nito. Gaano ba karami ang maaaring masipsip ng isang tao? Nang tuluyang makapagpas siya, naglakad palabas si Kai Yang mula sa kanyang kubo at pamwesto sa isang bahagi na tama ang sikat ng araw. Umupo siya, pumikit, at inisip ang landas ng True Yang Tactics. Dahan-dahan niyang ginabayan ang manipis na hibla ng World Chi sa kanyang dantian ayon sa landas ng nasabing kasanayan. Sa kahit anong bagay, ang simula ang pinakamahirap, at totoo yun dito. Nakakabit man ang kamalayan ni Kai Yang sa hibla ng World Chi,
mahirap na mahirap para sa kanya na maipadaloy ito sa loob ng kanyang mga meridian. Sa ilalim ng nagbabagang araw, buong araw siyang nag-ensayo. Bahagya lamang lumaki ang manipis na hibla ng World Shi, at sobrang bagal ng paggalaw nito, parang pagong. Pero dahil yun ang una niyang pagtatangka, sapat na iyon para ikatuwa niya. Ito ay isang unti-unting uri ng pagsasanay, hindi isang bagay na matatapos ng isang iglap. At si Kaiyang ay hindi naman kulang sa pasensya. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay nagawa niyang igabay ang World Shi mula sa kanyang dantian patungo sa meridian ng dibdib. Sa isang utos ng isipan, umikot ang mahinang hibla ng World Shi sa kanyang dibdib at umikot sa chestal acupoint. Ayon sa itim na aklat, kailangan niya munang likhain ang origin of Yang. Ito ang unang hakbang sa pagkultibo ng True Yang Tactics. Ang origin of Yang ay wala namang ibang gamit kundi ang tulungan siya na maramdaman ang Yang Qi sa paligid. Sa ngayon, masyado pang mababa ang kanyang lakas, wala pa siyang divine sense, kaya hindi niya kayang hanapin ang mga lugar na may mataas na Yang Qi. Pero kapag nabuo na ang origin of Yang, kaya na niyang madama kahit ang pinakahinang bakas ng Yang Qi sa loob ng isang tiyak na saklaw. Habang walang tigil na umiikot ang hibla ng World Shi sa kanyang dibdib, nanigas ang ekspresyon ni Kaiyang. Hindi siya pwedeng magkamali kahit kaunti. Komplikado at maislan ang pagbuo ng origin of Yang, kapag pumalpak siya, mauuwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan at kailangan niyang magsimula ulit. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, at nang matagal na siyang nakaupo sa ilalim ng araw, basang-basa na ng pawis ang kanyang buong katawan. Dahil matagal na siyang nagpapawis, nagsimula siyang ma-dehydrate, pumuti na ang kanyang labi. Pero nananatiling matatag ang kanyang mukha. Patuloy niyang pinapaikot ang hibla ng World Shi sa acupoint nang walang anumang pag-aalinlangan o pagkainip. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas nang bigla niyang maramdaman ang kakaibang sensasyon mula sa kanyang dibdib, kasunod ang isang matinding sakit, parang pinagtinadtad ng nagbabagang bakal. Napamulat siya at napakagat sa ngipin. Mabilis ang sakit at mabilis ding nawala. Sa isang kisap mata lamang, pagkatapos ay bumalik sa normal ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Sa katunayan, tila naging malamig at presko pa. Pero ang kanyang isip ay naguguluhan pa rin dahil sa tindi ng sakit. May mahina siyang pakiramdam na may bago sa kanyang dibdib. Pero nang tingnan niya, wala namang makikita. Buo na ba ang origin of Yang? Bulong niya habang nakakunot noo. Dapat ay nabuo na ito, nasa loob ng central chest acupoint, kaya hindi nakikita. Kung nabuo na ito, dapat ay nagre-rekto na ito sa Yang Qi. Pero bakit wala siyang maramdaman? Posible bang walang mataas na Yang Qi sa lugar na ito? Habang iniisip ito, tumayo siya at naglakad papunta sa gitna ng Sky Tower. Habang naglalakad, maingat niyang inobserbahan ang sensasyon sa kanyang dibdib. Hindi pa siya nakakalayo nang biglang may mainit na pakiramdam na kumalat mula sa kanyang dibdib. Napamaang si Kaiyang. Ibig sabihin, nabuo na nga ang origin of Yang. At ang dahilan kung bakit wala itong reaksyon kanina ay dahil napakababa ng Yang Qi sa paligid. Ngayon may reaksyon, ibig sabihin may isang lugar na may mataas na Yang Qi sa dikalayuan. Napangiti siya sa tuwa. Dahil sa True Yang Tactics, napakahalaga ng Yang Qi density. Kung mataas, mabilis ang pagkultiba. Kung tulad ng sikat ng araw, malabong Yang Qi, mabagal ang progreso. Sinundan niya ang pakiramdam mula sa origin of Yang. Tiyak na may Yang attributed treasures doon. Habang pinag-iisipan niya ito, biglang yuminat ang origin of Yang sa kanyang dibdib. Halos kusa niyang sinundan ang direksyon nito. Paglakad niya ng kaunti, isang napakalaking bangin ang sumalubong sa kanya, tila umaabot ito mula langit hanggang lupa. Isang napaklaka na ihip ng hangin ang dumampi sa kanya, parang binabati siya, ngunit muntik na siyang matamba dahil sa lakas nito. Napalingon siya at tumangala, tulala ang tingin. Paano ito napunta rito? Ang kanal sa harap niya ay higit 1,000 talampakan ang lapad at tila walang hanggan ang lalim. Isa ito sa pinakanakamamanga at pinakamapanganib na lugar sa buong Sky Tower, ang Coiling Dragon Stream. Kung iisipin, talagang kakaiba ang pag-iral ng bangin na ito. Dahil ang Sky Tower ay hindi naman nakatayo sa kabundukan. Nasa patag itong lugar,
Bagaman tinawag na mountain stream, mas nararapat itong tawaging higanteng bitak sa lupa. Isang bitik na sobra naman sa laki. Ang Coiling Dragon Stream ang pinakabanal na bawal sa lahat ng ipinagbabawal na lugar sa Sky Tower. Kapag pumasok ka rito, ang matitinding hangin ay gigiba sa'yo. Isang maling hakbang lang, mahuhulog ka at siguradong mamamatay. Dito rin itinatapon ang mga disipulong ipinatapon o tinawag na traidor ng sekta. Sa nagdaang ilang daang taon, kapag may disipulong gumawa ng walang kapatawarang kasalanan, bibigyan lang sila ng kaunting pagkain at itatapon dito. Ito ang nakalito kay Kayang. Kung may disipulong nagkasala ng ganoon kabigat, bakit hindi na lang patayin agad? Bakit bibigyan pa ng pagkain, saka hahayaang mamatay sa bangin? Hindi ba't pareho rin ang kahihinatnan? Bukod sa pagiging tapunan ng traidor, ang Coiling Dragon Stream ay paboritong lugar para sa mga magkasintahang sabay nagpapakamatay. Maraming kwentong umiikot tungkol dito sa buong Sky Tower, mga trahedyang nagpapaluha, tungkol sa mga magkasintahang sumunod sa isa't isa sa kamatayan. Sa loob ng paaralan, bawat lalaking disipulo ay may isa o dalawang ganitong kwento na ginagamit tuwing nanliligaw. Kapag napaiyak nila ang babaeng disipulo, sa kanila ito yayakapin gamit ang malapad at mainit nilang dibdib. Hindi mabilang kung ilang puso ang nag-ulo ng mga kwentong iyon. At syempre, bahagi iyon ng karanasan ng bawat lalaking disipulo sa paghahanap ng pag-ibig. Inalala ni Kayang ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Coiling Dragon Stream. Dahan-dahan siyang lumapit, puno ng pagtataka. Bakit may Yang Chi dito? At higit pa, iba ang reaksyon ng Origin of Yang ngayon. Ngayon ay nagpapakita ito ng napakatinding konsentrasyon ng Yang Chi, at tila unti-unting umaangat mula sa kailaliman. Kahit nakatayo siya sa tabi, ramdam niya ang banayad na init na nagmumula sa hangin. At ang init na iyon, hindi mula sa araw. Mas dalawang beses na mas puro kaysa sa Yang Chi ng araw. Nag-isip saglit si Kayang, ngunit nauwi sa iisang desisyon, umupo na lang at magsimulang sumipsap ng enerhiya. Hindi mahalaga kung bakit mataas ang konsentrasyon dito, ang mahalaga ay ang pagkakataon. Sa True Yang Tactics, mas mataas ang Yang Chi, mas mabilis ang pagkultiba. Dahil maliit pa ang laman ng kanyang World Chi, mabagal ang pag-ikot ng True Yang Tactics. Pero dahil sa dami ng Yang Chi dito, tiyak na mas bibilas ito ng husto. Nang lumubog ang araw at dumilim ang paligid, ramdam pa rin ni Kayang na mas mataas ang bisa ng kanyang cultivation kaysa sa mga nakaraang araw. Hindi niya namalayan, buong gabi na pala siyang nagkukultiba. Kinabukasan lang siya damilat para suriin ang progreso. Maliwanag ang kaibahan ng pagkultiba na may Yang Chi at walang Yang Chi. Sa ilalim ng araw, inabot siya ng 3 araw para makalikha ng maliit na hibla ng World Chi. Pero dito, sa loob lang ng isang gabi, naabot niya ang parehong resulta. Nakakabigla, lumaki rin ang kanyang World Chi, hindi na ito parang munting apoy na tinatangay ng hangin. At dahil lumakas ang World Chi, mas gumanda rin ang kontrol niya rito. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang poster nang may mapansin siyang tao sa kanyang gilid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sobrang lalim ng kanyang konsentrasyon, hindi niya man lang napansin ang paglapit ng estranghero. Nakatayo roon ang lalaki suot ang kulay bughaw na robe. Mahaba at elegante ang manggas, tuwid ang tindig, may puting buhok, balbas, at manipis na goatee. Sa hitsura, kasing tanda niya ito ng matandang si Meng mula sa Contribution Hall, ngunit ang kanilang presensya ay para bang langit at lupa. Ang pagitan, sa unang tingin pa lamang ay para bang nawala ang ulirat ni Kayang. Ang dignidad at katahimikan ng taong ito ay kabaligtaran ng pagiging manyok at asal hudlom ni Old Man Meng. May isang kamay siyang nakalagay sa likod habang hinihimas ang kanyang balbas gamit ang isa pa. Nakatingin ito pababa sa Coiling Dragon Stream, at ang titig niya ay kakaiba, puno ng misteryo, at tila komplikado. Isang tunay na pantas at dakilang martial elder. Agad tumayo si Kayang at magalang na bumati. Disciple Kayang, bumabati sa nakatatanda. Nagulat ang matanda at dahan daw ang lumingon, saka tumango. Paano ko po kayo dapat tawagin? Tanong ni Kayang.
Alam niyang isa itong malakas na elder ng Sky Tower pero wala siyang ideya kung sino. Mas mabuti nang magtanong kaysa magkamali ng paggalang. Nag-isip ng matagal ang matanda bago tumugon, tila hirap na hirap sa tanong. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi niya, tawagin mo na lang akong 11th Elder. Napakunot ang noo ni Kai Yang. Hindi naman ganoon karami ang elders ng Sky Tower para umabot sa ika-11. Pero dahil nakatatanda pa rin ito, sumunod siya. Binabati ko po ang 11th Elder. Ngumiti ang Elder at lalong nagmukhang mabait. Nag-e-ensayo ka ng martial skill. Opo, Yang attributed. Opo, hindi naman mahirap hulaan iyon. Ramdam niyang alam ng matanda ang ginagawa niya. Kumusta ang progreso mo? Bagamat ilang araw ko pa lang ito ginagawa, maayos naman po. Nagpatuloy ang 11th Elder sa pagtatanong, at sinagot naman ni Kai Yang ang bawat isa. Napansin niyang napakabait ng Elder at magaan ang pakikitungo nito kahit mababa lamang ang ranggo niya. Kaya nagtanong siya ng may pag-iingat. 11th Elder, may isang bagay pong hindi ko maintindihan. Bakit po may yang chi na tumataas mula sa ilalim ng Coiling Dragon Stream? Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.